Intriguing question. What if the most dangerous inheritance is not utang, not lupa, but a kahon na ayaw mong buksan, yet your curiosity insists? Stage 1, the object. Sa isang lumang ukay shelf ng isang probinsyang antique shop, may kahon na mukhang ordinaryo, gasgas, tahimik, parang walang kwenta. Pero sabi ng tinderang naka-eyeglasses, "Sir, discounted po, pero huwag bubuksan." Siyempre, mas lalong gustong buksan. Academic rule daw, forbidden sources produce the best thesis. Stage 2, the claim. Ayon sa kwento, ang Dybbuk box ay lalagyan ng isang ligaw na espiritu. Hindi multo na tambay, kundi scholar. Ng kadiliman, marunong, mapanlinlang at mahusay mag-argue. Parang panelist sa defense na walang awa. Kapag pinalaya mo, ikaw ang magiging research subject. Stage 3, the satire. Sa totoo lang, mas nakakatakot pa ang tao kaysa kahon. Yung kahon tahimik. Yung tao, may chismis, may fake credentials, may footnote pero walang source. Dark academia lesson. Hindi lahat ng may label na ancient wisdom ay wisdom. Minsan marketing lang na may alikabok. Stage 4, the turn. Binuksan pa rin ang kahon. Walang usok, walang halimaw, salamin lang sa loob, at may sulat. The entity you fear most. Evaluator mo araw-araw. Sarili pala ang laman. Conscience with tenure. Stage 5, the closing question. So ang tunay na tanong, alin ang mas delikado? Ang kahong may espiritu o isip na walang disiplina? Follow for what? Para sa mas maraming kwento ng kaalaman, kababalaghan, at katalinong kalokohan. FCC Ludus Literarius.